Kumusta na po kayo mga kaibigan? Welcome pong muli dito sa Balitang Katotohanan. Ang katotohanan po ay siyang magpapalaya sa atin sa kasinungalingan. Ito pong muli si kapatid na Cesar Seneta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maligaya at masayang panonood po. Ipagpatuloy ko po ang pagtalakay ko doon sa aking mga karanasan, bakit po ako umalis sa Katoliko. Kasi po may mga suggestion yung ibang kapatid na sana raw ituloy ko yung aking karanasan, bakit ako umalis sa Katoliko at bakit ako pumasok sa Iglesia ni Cristo. Kasi nabitin raw yun. Kasi natapos po doon sa itinakwil kasi ako ng tatay ko. Ito po yung mga hindi nakapanood, itinakwil ako ng tatay ko. Pinaalis ako sa bahay at naloko ka lang dyan niya sa ni Manalo. Maghihirap ka niya dyan sa iglesia ni Manalo. Sabi sa akin ng tatay ko, sige umalis ka dito. Doon ka kay Manalo, magpayayamanin mo lang si Manalo. Yun po ang mga salitang nagmumula sa bibig ng aking ama. Paglabas ko po ng bahay, sapagkat tinutulak akong umalis sa bahay, binalot lang po ng dyaryo yung damit ko eh. Yung mga kapitbahay namin, nag-iipon-ipon na sa labas. Kasi malakas ang boses ko at malakas ang boses ng tatay ko. Pinaalis talaga ako. Sabi ko doon sa mga kapitbahay ko, hindi naman kami nag-aaway ng tatay ko at hindi ko po siya inaaway. Nag-iglesia ni Cristo po ako kaninang umaga kaya galit na galit siya. Ito, pinaalis niya ako sa bahay at ang sabi sa akin, maghihirap daw ako dito sa iglesia ni Cristo. Naloko lang daw ako ni Felix Manalo. Ngayon, ang sabi ko naman kako sa tatay ko, ang Diyos kako ay hindi ko pwedeng ipakita sa iyong material. Maging sa inyo po kako, mga kapitbahay ko. Kung totoo kako, ang Diyos ng Katoliko, ang sabi ng tatay ko, maghihirap ako sa Iglesia ni Cristo. Kung totoo po yan, sana matupad sa akin yung sinabi nyo, Papa, sabi ko sa tatay ko. Pero darating kako ang araw, babawiin mong lahat yung mga sinabi mong yan. Kaya sinusuntok po ako, binabatukan ako. Sige, umalis ka dito. Binalot lang po ng dyaryo yung damit ko. Siya mismo ang tumawag ng taxi. Tinutulak ako papasok sa taxi. Wala po akong magawa, kundi umalis po ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta po eh. At magtataka naman kayo at ang Panginoong Diyos na mismo nagdala sa akin. Dumaan doon sa trabaho ko eh, yung taxi. Yung taxi nga, nagtatanong sa saan po ba punta natin? Basta sige lang po kayo, hindi ko po alam pa. Magtataka po kayo, dumaan doon sa imprentang pinagtatrabahoan ko. Kasi sa imprenta po ako. Sandali lang po ako. Uminto yung taxi, bumaba ako doon, kumatok ako doon sa boss ko. Boss, pwede po bang pabali? Kasi pangbayad ko sa taxi. Oy, bakit? Saan ka ba galing? Sabi sa akin ng boss ko. Alas 11 na ng gabi pinalis po ako sa bahay ng tatay ko eh. Kasi nag-iglesia ni Cristo po ako. Kita mo na. Kasi bakit ka ba palit ka pa ng relihiyon? Tingnan mo, nagalit ang tatay mo sa iyo. Pare-pareho lang yan. Bakit ka pa lumipat sa iglesia ni Cristo? Yun po ang pagsisiyasat kong tama eh. Pwede po ba ako, boss, na dito ako tumira sa imprenta, doon po sa plate making. Pumayag naman po siya kasi wala po akong titirahan. Kung pwede po pansamantala, doon ako titira. Ano po? Pumayag siya. Kaya doon ako tumira at sabi sa akin, sige doon ka, may kasama ka doon. Alam po ninyo, nagtaka yung mga tao ron sa Crispal, yung pinagtatrabuhan ko. Lalo na kinabukasan, balitang-balita yun, na doon ako lumipat kasi pinaalis ako ng tatay ko at nag-iglesia ni Cristo po ako. Kasi nung 1970 po, hindi pa masyadong bulgar ang iglesia ni Cristo at hindi ko nga alam na mayroon pala sa Maynila niyan. Yun na nga po, medyo usap-usapan doon na bakit ako nag-iglesia ni Cristo. At nung unang gabi po ay
si Manny, yung kasama doon, na yun ang plate maker ko, kumuha ng karton, dyaryo, binanigan po ako doon. Doon ako natulog. Magdamag po akong nahiga sa simento na binanigan lang ng dyaryo at karton. Ano po? Umiyak po ako eh. Hindi naman po ako umiyak dahil sa pinalis ako, kundi ang iniiyakan ko po yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko ay nasa maling pagsunod. At alam ko po ang kapahamakang darating sa kanila. At yun po ang iniiyakan ko kung paano ko po sila makukumbinsi na talagang ang dapat na umalis sa Katoliko. Yan po ang talagang naging yan po ang talagang hindi ko maisip kung paano gagawin ko. Ngayon po, dahil sa nandun ako, marami pong pagbabagong nangyari sa buhay ko nung ako po ay mabautismuhan sa Iglesia ni Cristo. Yung mga dati pong hinahanap ko sa katawan ko na paggaling ko po sa trabaho, pupunta ako sa Avenida Rizal. Ano po, doon ako pupunta sa Alex Soda Fountain. Uso pa noon yung soda fountain sa Luisa Insans. Ano po, at pag inabot po akong 2:00, hindi na ako umuwi ng bahay minsan. Kung saan kami nakakarating ng mga barkada kong inchik na may mga kaya doon, wala silang ginawa kundi paggaling sa eskwela nila, yung iba naman ay may trabaho na, nagkikita-kita kami doon sa MM o di kaya sa Luisa Insans o di kaya doon sa Alex Soda Fountain. Doon kami nagkikita-kita hanggang sa abuti ng 12:00 hanggang sa madaling araw po, pupunta kami sa Rojas Boulevard, sa Dewey Boulevard. Ayun, sa mga nightclub po. Sa Bayside, Pasadena, ayan. Yun ang binababara namin. Kung minsan naman, pupunta kami sa Grace Park, sa Cabaret. Yun po ang yun po ang naging bisyo ko, puro panliligaw na nangliligaw din ako ng mga hostess. Yun po ang naging bisyo ko po. Nung ako po'y mabautismuhan sa iglesia, nabago po lahat yan. Ang akin pong tinuntukan talaga, yung Biblia, na gusto ko pong matiyak o malaman pa. Natitiyak ko na po na talagang ang Katoliko ay mali po. Natitiyak ko na po yun. Kaya nga lang po, gusto ko pang malaman na kumbaga na para mayroon ako pong pwede, kasi po marami akong kamag-anak na talagang uusigin po ako, kaya kinakailangan po alam kong lahat kung paano sasagutin yun. Kaya yun po ang dahilan bakit patuloy ko pong pinag-aaralan yung kung ano pa ang mga dapat kong matutuhan para malaman ng mga kamag-anak ko ng Katoliko ay talagang mali. Alam ko na pong mali pati mga aral, pero ano po yung mga palatandaan na dapat makita sa Katoliko na para makumbinsi ko sila. Kailangan ko talaga mamaster ko talaga yun bago pa po ako nabautismuhan, pangalawang doktrina sa akin, bumibili na po ako ng Biblia, bumili po ako ng James Moffat, bumili po ako ng George Lamsa, mga iba-ibang version ng Biblia, bumili na po ako noon. At saka mga referensya, mga aklat Katoliko, yung History of the Church, nabili ko po yun. At saka yung nakabili na po ako ng katulad ng sulat ni Rizal sa Dalagang Taga-Malolos. Nakabili po ako noon at yun po ang lalong nagtulak sa akin para lalo kong suriin ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bumili po ako ng Collier's. Isang set na Collier's noon. Binili ko po yon para mapag-aralan ko ang istorya po ng Roma na mga emperador. Yun po ang gusto kong malaman. Kasi natalikod nga po, kaya gusto ko talagang mawilbers ako sa kasaysayan para lahat ng pag-uusig ay masagot ko. Yan po ang ginawa ko. At isa po sa mga palatandaan ng isang bulaang propeta po, ng isang huwad na reliyon, yung pong pangangalakal
na gagamitin po ang relihiyon para mangalakal. Yan po, mababasa po yan sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1 hanggang 3. Mababasa po natin dyan na sa pagkukunwaring salita, ipangangalakan niya kayo. Sa mga pakunwaring salita. At yung mga bulaang propeta na binabanggit sa Biblia ay nag-umpisa pa, noon pa, sa panahon pa ng mga apostol, ay nag-uumpisa na. Hindi lang panahayag, sabi ni Pablo, hanggang sa pagtalikod, mamatay na sila lahat, saka mahayag yung mga bulaang propeta. Pero noon pa, ay nag-uumpisa na yon. Sabi nga ni Apostol Pedro, mula sa inyo, maging si Pablo mula sa inyo, lilitaw ang mga bulaang guro, mga nakapasok na lihim. At marami anyang magsisunod sa kanila. At dahil niya sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Maging sa Roma po sinabi ni Apostol Pablo yan. Yung mga bulaang propeta, bulaang tagapangaral, bulaang relihiyon, ay talagang hindi yan naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa sariling tiyan, sa sariling pakinabang, sa magandang pananalita. Yun, nakakahikayat sila. Yan po ang hindi ko malimutan. Mga talagang ipangangalakal. Ang tunay na relihiyon po, hindi po ipinagninegosyo ang relihiyon. Isa po yan sa matibay na nakita ko sa Iglesia Katolika. Ano po? Kasi po, maging si Rizal, binanggit po yan. Ano po? At ngayon din po, at ngayon nakikita ko rin po yan Katulad po nitong Radyo Veritas na walang ginawa kundi laitin ang Iglesia ni Kristo. Nakikita po sa kanila yun Nangangalakal sila, nagninegosyo po sila. Isa po yan sa palatandaan ng huwad na relihiyon. Alam mo, dito sa Radyo Veritas, itong kung tumawag sa Iglesia ni Kristo, mga hindi raw alam ang history, pati grammar daw, pati hindi raw alam ng Iglesia ni Kristo. Makuhan siya itong Marco, marami siyang sinasabi, walang tarus kung magsalita, na wari bagang para mo, akala mo master na master niya ang pagkakatoliko niya. Ito, katulad ito ng kamag-anak kong abogado, patay na po siya, hindi ko na po siya babanggitin pang pangalan kasi yung po, namatay yun na nakumbinsi ko po yun na tama ako. Bagamat lagi kaming nagtatalo at alam mo yun maraming mga paliwanag siya na wala naman sa Biblia. Pero kung hindi mo alam talaga Biblia, madadaya ka. Oo. Para bang gusto niyang palabasin na yung Biblia, yung kasaysayan ng Biblia, kasaysayan ng Katoliko. Ganito po, ganito ang Radyo Veritas Ganyan sila kung magpaliwanag. Walang tarus na magpaliwanag na wala naman sa Biblia yung mga sinasabi. Lalo na itong Marco, kung paratangan si kapatid na Manalo, kuwan daw, mandaragit, buetre. Nasagot ko po yun. Wala na. Hindi na makasagot Kasi ang Diyos mismo ginagamit ang agila bilang simboliko niya sa pag-aalaga o sa pag-aalaga ng mga kanyang mga sisiw. Kung paano mag-alaga ang agila. Hindi po ang tinutularan para kumain ng patay na buetre. Ganyan ang pagkahulugan niya, kapatid na Manalo. Hindi niya po masagot na. Basta, ganun sila Pareho ni Soriano Pag naipakita mo yung mali nila, basta ililimutin na lang yun, iba na naman. Ganun itong Marco yung ito Kaya kung tawagin ko po ito, siya ang katolikong mandaragit. Ito po para mapakinggan nyo at ipakikita ko po sa inyo na ito ang mga dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Talagang wala sa katwiran, maging ang mga tagapagtanggol. Ganito po ang yung tiyo ko Alam mo yung tiyuing kong abogado, nagkita kami sa kasala noon. Ganun po yung sabi niya sa akin, Sir, balita ko nag-iglesia ni Kristo ka. Kako po. Bakit ka pumasok dyan? Paluloko ka lang kimanalo. Kayo naman po Hindi naman ako papasok basta kung hindi mo na ako nagsiyasa. Hindi, iglesia niya ni Manalo niyan. Huwag kang maniwala dyan. Tinatanong ko po kayo, attorney.
alam niyo ba mismo yung pagkakatoliko mo? Sabi niya. Hindi na niya yan usapan. Hindi. Sabi mo kasi kako, naloko ako ni Felix Manalo. Kung kailan po ako nag-iglesia ni Cristo, saka nalaman ko yung pagkakatoliko ko. Kayo po ba, alam nyo? Hindi niya hindi. Kasi sinasabi mo po, yung po sa kasalan yun, tatalo kami. Habang inaantay namin yung kakainin namin, yun ang nagiging usapan namin. Yung mga paligid, nakikinig po. Ang sabi ko sa kanya, bueno, sabi mo naloko ako, tatanungin kita sa pagkakatoliko mo. Tiyo, ano po ba kako ang unang kautusan ng Santa Iglesia Katolika? Ano po ang unang kautusan? Hindi na kailangan na niya. Hindi, kailangan ko yun. Kailangan po yun. Kasi utos ng Katoliko yan. Ng mga pare. Unang utos raw yan ng Santa Iglesia Katolika. 5 kako yan, pero unang utos lang tinatanong ko sa iyo. Hindi niya masagot. Kita mo na. Di, paano mo sasabihin ka kung naloko ako sa Iglesia ni Cristo? Nalaman ko ngayon ang Katoliko. Tsaka hindi lang po yan. Halos karamihang aral yan. Alam ko kung saan galing yan, saan yan inimbento. Ngayon, kayo po yung mga nanonood sa amin, na parang inusing nakatawa sila. Kayo po, tumayo po ako. Sino sa inyo makakasagot? Ano ang unang utos ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan po ang Katoliko. Yan po, sinabi ko na sa inyo ang opisyal na pangalan. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maring ngayon nyo lang napakinggan yan. Di natuto kayo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong unang utos ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Wala pong nakasagot doon. Yun ang laging itinatanong ko sa mga umusig sa akin na naloko ka lang din ni Felix Manalo. Tinatanong ko yung pagkakatoliko nila. Ano ba kakong unang utos? Walang makasagot. Maging sa labas po, yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, pagka ganyan ng pag-usig sa akin, naloko lang ko. Tinatanong ko sa pagkakatoliko, hindi nila masagot. Ako tanongin nyo. Ang unang utos kako ng Katoliko, makinig kayo ng misa. Lagi kayong makinig ng misa tuwing linggo. Yan ang unang utos. Ikalawa kako, magkumpisal kayo. Ikatlo, magkumulgar. Kita nyo na kako. Ikaapat, mangilin, kumain ng karne. Tapos yun na nga, magpare. Dalawang klaseng 5 kautusan yan . Yan po ang laging itinatanong ko. Wala, hindi naman makasagot. Yan po mga kaibigan, kung kayo po ay nanonood sa akin ng mga Katoliko, kailangan po talaga kayo magsiyasat magsuri. Sa Iglesia ni Cristo po, malalaman nyo. Kasi sa Iglesia, hindi lamang itinuturo yung tama, pati yung mali. Bakit? Kasi paano mo lalamang tama ka kung hindi mo na malamang mali? Nakita nyo po ba? Sa Biblia po kako, itinuturo yung mga antikristo, kalaban ni Kristo, bula ang propeta yan, bula ang relihiyon. Hindi lahat ng relihiyon ay sa Diyos po yan. May relihiyon na sa demonyo. Yung mga bula ang propeta, yung antikristo. Yan po ang natutuhan ko. Kaya kayo pong mga, lalo na po kayo mga sponsor dyan, na mga pare. Ako po, wag sana po kayo magagalit sa akin. Ako po, didiretsong ko po kayo. Hindi nyo alam ang kapagkakatoliko nyo. Itong Marco, pareho ito nung chewing ko kung magsalita ito. Walang tarus na narinig ko pa . Kaya raw banal ang Katoliko. Kasi, Diyos ang nagtatag. Kaya kahit daw maraming kriminal dyan, yan sinabi niya yan, kahit napakaraming kriminal, banal raw yan kasi Diyos ang salungat po sa Biblia . Ang maraming kriminal sa Biblia, ang relihiyon na mga taong talagang masasama na puro kriminal, yan ang mga sumpa ng Diyos, mga relihiyon na isinumpa ng Diyos. Kaya mali po yung sinasabi dyan sa Radyo Veritas, kaya raw banal, kahit daw maraming pare na ng rape, kahit raw may mga bakla, kahit raw ang daming kulungan na puro Katoliko, banal raw yan. Kasi Diyos raw ang kaya banal raw. Kontra-kontra po yan . Kaya po, yan po binabanggit ko. Isa po yan sa mga dahilan bakit ako umalis sa Katoliko . Yung mga katwiran na yan, ganyan po yung abogadong viewing ko . Pareho nitong Marco na
talagang kung wala kang kaalam-alam sa Biblia, kung hindi ka Iglesia ni Cristo, madadaya ka talaga eh. Eh gustong palabasin na yung mga apostol, Katoliko, si Kristo Katoliko. Ganyan po sila. Pag tinanong mo kung nasaan sa Biblia mo mababasaan, wala naman mabasa. Pati yung mga turo ni Kristo sa mga apostol, ina-apply sa mga pare. Ina-apply sa pare yon. Ay, Panginoon kong Diyos. Ito po ang dahilan, ano? Isa sa mga dahilan na talagang dapat na umalis ako sa Katoliko. Ang palatandaan ng isang bulaang relihiyon na bulaang propeta. Ah, mangangalakal po. Ipinagninegosyo po ang relihiyon sa pakunwaring salita. Ipinagninegosyo po.